topic na ito ay tungkol sa 19th century o 18s, noong sakop pa ng Spain ang Pilipinas. Sa panahon na ito, hindi pantay ang trato sa mga tao. May mga taong may kapangyarihan at mayaman, habang ang karamihan sa mga Pilipino ay may hirap at walang boses. Kung paano ka mabuhay noon ay nakadepende sa pamilya mo. Mga Pilipino naman daw po ay may halong Spanish or Chinese. Ang mas may pagkakataon sila ay sa negosyo at pag-aaral, kaya sila ang nasa gitna ng antas. Ang principal naman ay mga Pilipinong pinuno ng bayan na tumutulong sa pamahalaan ng Espanya. May kaunting silang kapangyarihan, ngunit sila ay kontrolado pa rin ng mga Espanya. Sa pinakababa naman ay ang mga Indio o karaniwang Pilipino. Sila ang pinakamarami pero mas mahirap at pinaka-api. Bukod sa pilitang trabaho, kailangan ding magbayad ng mga Pilipino ng kanilang mga buwis. Kahit mahirap, obligado pa rin silang magbayad dahil kapag hindi sila nakapagbayad, sila ay paparusahan ng mga Kastila. Halos walang pagkakataon ang mga karaniwang Pilipino sa edukasyon at trabaho, kaya lalo silang naghihirap. Ang main problem noong 19th century sa Pilipinas ay social inequality at economic injustice, kung saan ang yaman, lupa at kapangyarihan ay kontrolado ng iilang Kastila at Filipino elites, habang karamihan sa mga Pilipino ay namumuhay sa kahirapan. Ang mga ordinaryong tao ay may limitadong akses sa edukasyon, lupa at paayos na trabaho, at kahit magsikap sila, hindi pa rin sigurado ang tagumpay dahil mas pabor ang mga ipinanganak sa mataas na antas ng lipunan dahil sa forced labor, magbibigay na buwis at hindi patas na sistema, nananatiling mahirap at walang boses ang karamihan ng Pilipino habang patuloy na nakikinabang ang mga elite. Connection to present day. Hanggang sa kasalukuyan, malinaw pa rin makikita sa lipunang Pilipino mga problema nagsisimula pa noong ika-19 na siglo. Nananatiling malaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap dahil patuloy na nakasentro ang yaman, kapangyarihan at oportunidad sa iilang pamilya o grupo. Sa edukasyon, hindi pa rin patay ang access dahil mas may kakayahan ng mga estudyanteng may sariling gadget, maayos na internet at marami ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng pasilidad at pinansyal na tulong. Sa larangan naman ng trabaho, madalas na nabibigyan ng pagkakataon ang may mga koneksyon o rekomendasyon kahit pa may iba na mas kwalipikado na nagpapakita ng sistemang pumapabor sa elite. Marami rin Pilipino ang nagsisikap, may multiple jobs, sideline at overtime, ngunit nahihirapan pa rin umangat dahil sa mababang sahod at mataas na presyo ng bilihin. Patunay na ang sipag lamang ay hindi sapat kung ang sistema ay hindi patas. Bukod dito, mas marami pa rin oportunidad sa mga lungsod kumpara sa probinsya, kaya napipilitang lumipat ang marami upang makahanap ng mas magandang kinabukasan. Patuloy din ang class-based discrimination kung saan inuhusgahan ng isang tao batay sa kanyang pananamit, paraan ng pananalita o pinanggalingang paaralan. Kahit matagal nang natapos ang pananakop ng Espanya, ang mga hindi patay na sistemang nabuo noong panahon ng kolonyalismo ay patuloy pa rin humuhubog at nakakaapekto sa economic at panlipunang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Sa huli, pinakikita nito na mahalagang kilalanin at suriin ang mga ugat ng mga problemang ito upang makahanap ng mga solusyong magtataguyod ng mas makatarungan, inklusibo at pantay na lipunan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. The problem of inequality still exists today because many of the systems created during the Spanish colonial period were passed down from one generation to another. Yung mayayaman at makapangyarihan noon, especially the elite families, na ipasa nila ang lupa, negosyo at impluwensya sa kanilang mga anak, while maraming nahihirapan na pamilya ang nanatiling walang sapat na resources.
Because of this, hindi pantay ang starting point ng mga tao sa buhay. Limited access to quality education, stable jobs, and basic services continues to affect many Filipinos, especially those from poor backgrounds. Dagdag pa rito yung weak implementations of laws and lack of awareness about the historical roots of inequality make the problem harder to solve. Kahit tapos na yung colonial rule, the effect of the past are still felt today. Suggested actions and solutions as students. As students, we may not have political or economic power, but we can still help create change. We can promote respect and equality in school and in our communities. We can speak against discrimination and bullying. Supporting education programs, tutoring classmates, and participating in outreach activities can help reduce inequality. Being informed about history allows us to become critical thinkers and responsible citizens who value fairness and justice. Bilang estudyante, kaya pa rin nating tumulong. Maaari tayong maging patas at magalang sa lahat. Pwede tayong magsalita laban sa diskriminasyon sa maliit na paraan. Nakakatulong ang edukasyon at pakikilalahok sa komunidad. Ipinapakita ng kasaysayan na matagal nang may hindi pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Ang pag-unawa sa nakaraan ay tumutulong sa atin para mas maging mulat at makilahok sa pagbuo ng mas patas na lipunan.